Magandang buhay mga bata! Ako nga pala si Ate Jean, ang kwentistang on-the-job training na nagmula sa Camarines Sur Polytechnic Colleges na handang magbigay sa inyo na isang kwento na tiyak na kapupulutan niyo ng aral. Pero bago tayo magsimula, may dalawa muna akong katanungan para sa inyo. Naranasan niyo na bang magbalat ng orange? Wow! At naranasan niyo na rin bang magpalobo ng lobo? Magaling! At dahil dyan, ang kwentong aking babasahin ay pinamagatang BANG! Na isinulat ni Nor Anisa at iginuhit naman ni Fiza at handog sa atin ng Let's Read of the Asia Foundation. Handa na ba kayong makinig? Tara na't magsimula na tayo. Bilis! Bilis! Ang dragon ay mahuhuli na sa kanyang pupuntahan. Baka naghihintay na si Lola Elepante. Ngayong araw, ang pagbubukas ng tindahan ng orange ni Lola Elepante. Si Dragon ay tutulong rin sa pagbubukas ng tindahan ngayon, pati na rin si Porcupine. Ang gawain ngayon ni Dragon ay ang magbomba ng lobo. Mukhang madali, hindi ba? Naku! Lahat ng hinahanginan ni Dragon gamit ang pambomba ng lobo ay palaging nawawalan ng hangin. Ano kaya ang iniisip gawin ni Dragon? Aha! Bakit hindi nilang kaya hipan ni Dragon ang lobo? Sapagkat si Dragon ay may malakas na baga. Bang! Ginagamit ulit ni Dragon ang pambomba ng lobo. Pero ngayon, ginagamit niya ito ng dahan-dahan at ng may pag-iingat. Matyaga din niyang binobombahan lahat ng lobo. Hay! Salamat! Natapos na ring mabombahan ang mga lobo. Ayan na si Porcupine. Baka pumutok ang lobo dahil sa kanyang matutulis na balahibo at maruruming kamay. Bang! Oh, di ba? Pumutok ang lobo dahil sa matulis na balahibo ni Porcupine. Ayaw ni Porcupine na sinisisi siya sa mga bagay na hindi niya naman ginawa. Ang aking matulis na balahibo ay hindi naman dumikit sa mga lobo na iyan. Iniligpit na ni Dragon ang mga lobo. Teka! May isang lobo ang nahihulog ni Dragon sa kumpol ng mga balat ng orange. Bang! Ang Dragon ay naniniwalang si Porcupine na naman ang dahilan ng pagputok ng lobo. Pero teka, si Porcupine ay hindi naman malapit sa lugar kung saan pumutok ang lobo. Paano ito pumutok? Di bali na lang, ang pagbubukas ng tindahan ni Lola Elepante ay malapit na magsimula. Maraming bisita ang dumating. Lahat ng bisita ay binigyan ni Lola Elepante ng mga orange. Mukhang gusto rin ni Dragon matikman ito. Sarap! Matamis at sariwa ang orange. Masayang naubos ni Dragon ang kanyang orange. Pagkatapos niyang kumain, bumalik na ulit si Dragon para ayusin ang mga lobo sa tindahan. Nagtaka siya. Bakit dalawang lobo na lang ang natira? Nasaan ang ibang mga lobo? Nakita na rin niya ang mga nawawalang lobo. Pero, bakit biglang lumiit ang mga ito? At merong mga maliliit na butas. Hindi ba si Porcupine? Masakit na tinignan ni Dragon si Porcupine. Subalit, hindi naman si Porcupine ang may gawa. Pero galit na galit si Dragon. Biglang nag-away sina Dragon at Porcupine. Agad naman silang inawat ni Lola Elepante. Bang! May pumutok na naman na lobo. Mukhang alam na ni Dragon ang sanhi ng pagputok ng mga lobo. Hindi pala si Porcupine ang may kagagawan sa pagputok ng mga lobo. Ang dahilan pala kung bakit pumutok ang mga ito ay ang mga balat ng orange. Ngayon na napakinggan na natin ang kwento, nais nitong ipaalam sa atin na huwag basta-basta magbibintang sa kapwa mo.
hindi kayo magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. At nais nitong ipaalam sa atin na alamin muna ang sanhi bago tayo mangbintang. At yun nagtatapos ang kwentong pinamagatang Bang! Kaya mga bata, palaging tatandaan na bago magpalobo ng lobo ay maghugas muna ng kamay upang hindi pumutok ang mga ito. At huwag rin basta-basta magbibintang sa kapwa mo. Muli, ako si Ate Jean. Huwag kakalimutang mag-follow, like, and subscribe sa aming Facebook page and YouTube channel para sa iba pang mga kwento na tsaka kung kapupulutan nyo ng aral. Hanggang sa muli nating pagkikita,